Good day everyone. Our topic is all about Minalungaw National Park. And now let me introduce you my beloved groupmates. Starting with Althea Bagagonyo, Leanne Lopez, Cheyenne Cordova, Leah Joanna Nabong, Mariel Cerezo, and Brian Nanyong. About Minalungaw National Park. Matatagpuan ito sa General Tino, Nueva Ecija. Type of ecosystem. Riverine and forest ecosystem coexist, providing diverse habitats for plants and animals. Significance. It plays a crucial role in conserving local biodiversity and maintaining ecological balance. Minalungaw National Park is considered to be about 2,018 hectares of protected area. It is a very important ecological zone due to its biodiversity area. Being home to most kinds of flora and fauna, included in this ecosystem are riverbanks, limestone formation, forests, and grasslands. Its unique features such as Penaranda River and towering cliffs provide critical habitats for various species. Types of fauna found in Minalungaw National Park. Fauna refers to the animal life found in the Minalungaw National Park. Number 1. Turtle. Turtles play an essential role in controlling the vegetation in the rivers and maintaining the balance in aquatic ecosystems. Number 2. Philippine eagle. As the national bird of the Philippines, it is a key part of the park's fauna, representing the unique biodiversity of the country. Number 3. Birds. Birds contribute to seeds dispersal, pollination, and insect control, playing important ecological roles. Number 4. Butterflies. Butterflies are part of the park insect fauna and serve as pollinators, also help maintain the health of the park. Number 5. Insects. Insects found in the park are essential for decomposition, pollination, and serving as a food source for the animals, making them an integral part of the park's food chain. Number 6. Bats. Bats in Minalungaw roots in caves and help in insect population control and pollinations. They are vital component of the park's nocturnal fauna. Number 7. Mouse. Mouse contribute to the park's ecosystem by feeding on plants and insects and serving as prey for predators like birds and snakes. Number 8. Fish. Freshwater fish thrive in the clean rivers of Minalungaw, contributing to the aquatic fauna. These fish are important for maintaining a balanced aquatic ecosystem. Number 9. Frog. Frogs present reflect the health of the environment, especially the park's water quality. Number 10. Spiders. Spiders play an essential role in controlling insects population, contributing to the park's ecological balance. And each of these animals is considered fauna because they are part of the diverse animal life that inhabits and interacts with the natural environment of Minalungaw National Park. Types of flora found in Minalungaw National Park. Each of these plants is considered flora because they are native or natural species in the region and part of the overall plant ecosystem of Minalungaw National Park. Number 1. Nara tree. Ang Nara tree ay likas sa Pilipinas at ito ang pambansang puno. Ito ay nagbibigay ng kontribusyon sa biodiversity ng Minalungaw National Park. Number 2. Banana tree. Pinapalaki ito para sa bunga at makikita rin sa kagubatan ng Minalungaw. Nagbibigay ng pagkain at tirahan para sa mga hayop. Number 3. Cogon grass. Nagagamit ito sa traditional na construction but it can also be invasive, spreading rapidly and dominating landscapes. Number 4. Ferns. Ang mga pako o ferns ay tumutubo sa mga malalalim na bahagi ng Minalungaw. Bilang mga halaman na hindi namumulaklak, nagbibigay ito ng magandang bahagi ng iba't ibang halaman sa Minalungaw. Number 5. Coconut palm. Ang puno ng nyog ay nagpo-provide ng food, materials, and play an essential ecological role in coastal areas and tropical forests. Number 6. Anahaw. Ang anahaw ay isang uri ng palma na nakikilala sa malapad at hugis pamaypay na dahon. Madalas itong gamitin sa handicrafts at bilang ornamental na halaman.
representing the rich plant life in tropical forests. Number 7. Talahib. Talahib is a tall grass commonly found in the wild, often growing in open fields or near water sources. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng lupa at bahagi ng likas na damuhan ng minalungaw. Number 8. Mahogany. Ang mga punong mahogany ay matibay na kahoy na mahalaga para sa paggawa ng kasangkapan at sa kagubatan. Nagbibigay ito ng lilim at tirahan para sa mga hayop. Number 9. Bamboo. Bamboo is a versatile at mabilis tumubo, making it essential part of the local ecosystem. Nagagamit ito sa construction and crops na nakakapag-provide ng shelter at food sa mga animal. Number 10. Balete. The balete tree is known for its impressive root structure, often considered mystical in the Philippines. Support biodiversity by providing shelter and nutrients for many organisms. Investigate variety of habitats. Riverbank. Ito ay nagbibigay ng tirahan para sa mga species na isda at turtle at umaasa sa ilog para sa pagkain na tirahan. Forest area. It supports to the animal in the forest tulad ng mga unggoy, paniki at iba pang uri ng ibon. Ang makapal na takip ng puno ay nagbibigay ng pagkain, proteksyon at mga lugar para sa paggawa ng pugad ng mga hayop na ito. Rocky cliffs. Nagsisilbing bahay para sa mga mouse at maliliit na insects para sa kaligtasan mula sa malalaking hayop at matinding panahon. Grassland. Ito ay nagsisilbing pastulan para sa mga hayop at dapuan ng mga spider at paru-paro na nagbibigay sa kanila ng masaganang damo at mga halaman na kanilang kinakain. Water. Rivers flow provides hydration and a habitat for aquatic species like turtles and fish. Temperature. The climate is tropical, which influences the survival of specific flora and fauna. Sunlight. Sunlight supports plant growth, which directly affects food availability for herbivores and predators. Malaki ang epekto sa ecosystem ng park. Nakakatulong ang daloy ng ilog sa pagbibigay ng hydration at tirahan para sa mga aquatic species tulad ng mga pagong at isda. Ang tropical climate ng park ay may dulot sa kaligtasan ng iba't ibang flora at fauna. Ang sikat ng araw ay mahalaga para sa paglaki at paglago ng mga halaman na siyang nagbibigay ng pagkain ng mga herbivores at predators. Interaction between abiotic factors and organisms. Water. Aquatic organisms like turtles and fish are found near rivers. Temperature. Many species adapted to tropical climate thrives here. Sunlight. Support dense vegetation which in turn sustains herbivores. Tingnan natin kung paano nakikipag-interact ang mga abiotic factors sa mga organismo sa park. Dito naninirahan ang mga aquatic species tulad ng pagong at isda ay karaniwang makikita malapit sa ilog. Ang mga hayop tulad ay naka-adapt sa tropical climate dahil nakakaramdam din sila ng init o lamig ng isang lugar. Ang daming halaman dahil sa sikat ng araw. Ito ay nagbibigay pagkain sa mga herbivores at nakikinabang din dito ang mga predators. Let's explore kung paano nag-flow ang energy sa isang ecosystem through the food chain, food web, at pyramid of number gamit ang simpleng halimbawa mula sa kalikasan. Una, tingnan natin ang food chain. Ang food chain ay nagpapakita ng linear na nagkakasunod-sunod ng mga organismo kung saan dumadaloy ang energy. Nagsimula ito sa mga producers, ang mga halaman tulad ng damo na kumukuha ng energy mula sa araw. Sa pamamagitan ng photosynthesis, pagkatapos ang primary consumer tulad ng grasshopper ay kumakain ng damo, sunod naman ang daga na isang secondary consumer ay kumakain ng grasshopper. Pagkatapos ang ahas bilang tertiary consumer ay kumakain ng daga at sa huli ang agila, ang apex predator ay kumakain ng ahas. Ang food chain na ito ay nagpapakita ng simpleng daan ng energy transfer. Ngayon, ang food web ay mas komplikadong representasyon kung paano magkakaugnay ang iba't ibang species sa isang ecosystem. Sa ating food web, ang damo ang pangunahing producer na nagbibigay ng energy sa iba't ibang consumers, tulad ng daga, grasshopper. Ang daga ang primary consumer na kumakain ng halaman at ang ahas bilang secondary consumer ay kumakain ng daga. Ang mga ibon naman ang tertiary consumer na kumakain ng ahas. Sa huli, kapag namatay ang mga organismong ito,
ang mga insekto at iba pang decomposer ay nagbe-breakdown sa kanilang katawan. Ibinabalik ang nutrients sa lupa para makumpleto ang cycle. Pyramid of numbers ay tumutulong na mag-visualize natin ang bilang ng mga organismo sa bawat level ng food chain. Sa base ng pyramid, maraming producers tulad ng damo. Habang umaakyat tayo sa pyramid, nababawasan ang bilang ng mga organismo. Mas kaunti ang grasshopper kaysa sa damo. Mas kaunti ang palaka na kumakain ng grasshopper at iba pa. Sa pinakatuktok, naroon ang agila, isang apex predator na nangangailangan ng maraming organismo mula sa mga mas mababang level upang mabuhay. Ipinapakita nito na habang umakyat tayo sa trophic level, bumababa ang energy. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa food chains, food webs, at pyramid of number, mas mauunawaan natin ang balance ng kalikasan at kung paano dumadaloy ang energy sa loob ng mga ecosystem. Minalungaw National Park depicts a sort of diverse ecosystem, making support from the river, limestone cliffs, and its forest. Biotic and abiotic factors interaction explained well the distribution of species in the said park.